today I am going to make a vlog about what inside my duty backpack. Ito yung ginamit kong duty bag when I was completing my duty hours in the hospital when I was second year, third year, and fourth year. So, completing a degree of Bachelor of Nursing is a very difficult for a student, especially you are exposed na kagad sa hospital at second year college. So, second year college is more on maternal and child nursing, so you are exposed to OB ng hospital, childbirthing, so area like that, NICU, more on maternal, more on about sa nagpapaanak, mga ganyan guys, and more on you are exposed also to sa mga female ward. So when I was in second year guys, I think it was year 2005, I am a second year student in nursing. My duty bag is, normally I don't have that duty bag na tinatawag nila na yung backpack dati kasi di ako mahilig magdala ng marami. So pag pumapasok ako sa duty, ang dala ko lamang, nasa province kasi yung akin no second year, yung kulay orange ko. And guys, I am inspired to make a video kasi I have a friend sa YouTube na gumawa ng vlog about what inside her backpack when she was on duty in States. So I will try to make a video about what inside my backpack. So here in the Philippines. So yeah, I'm not this is not for pagmamayabang guys. I just want to expose how hard the nursing it was, and it is not a just, so really financially it is so costly guys. So I will show you what inside my backpack when I was on the duty, when I was going to have a duty, or tuwing nag-duty ako sa hospital. So, my duty hours nung ako ay second year is 6 a.m. to 2 p.m. 2 p.m. to, I think, 2 p.m. to 10 p.m. ng gabi. So, hanggang fourth year yun, while you are studying, you are entering a duty and you're completing a duty of how many hours talaga. May completion siya. So, it is a requirement. It is, you have to complete cases para makapag-take ka ng board exam. So, yeah. So, I will show you what inside my duty backpack. So, yung first duty bag ko kasi nasa province, hindi ko nadala dito kasi, you know, I'm on the review na today. So, I just want to show you what kind of backpack I have. So, hindi naman ako mayaman guys, kaya ang pinipili ko lang bag yung practicality na kaya ko guys. So, yung una kong backpack na pang duty ay sa Raffles ko binili guys. Raffles from SM. I think this is 899 pesos. But ito ay nagamit ko ng 3 years guys. So, either sa school, either sa duties, either sa school or either sa hospital. So, napaka worth it and very, tawag dito, practical to buy. So, as a nurse, ito yung una kong backpack. So, masarap siya sa likod at syempre sa katagalan hanggang ngayon okay pa guys. Ayan. Ito yung una kong backpack na pang duty ko. So, pag inopen mo siya, may marami siya mga bulsa sa loob and then sa likod. Pagpasok mo sa loob, meron pa rin mga packet sa loob siya. Then, may laptop, may mga. So, guys, marami kang lalagay sa loob. So, ito yung first backpack ko. Then, nung fourth year, nagpalit ako ng backpack ko. So, ito na yung papakita ko sa inyong latest ko na backpack ng fourth year ako. This is
my backpack in Fortshare. I think it is plugged sa Europe. Yeah. I bought this from Lazada and it costs 899 pesos also, and it is worth it to buy kasi pwede mo siyang labhan. So, yun yung pinipili kong pang duty bag, guys. Tapos, yung pinipili ko sa likod, yung likod, yung komportable sa likod kasi marami kang dala sa hospital eh. So, I will show you what's inside my backpack. So, sa front niya, meron akong big pocket. Yung, as usual, yung aking idle lace dito sa dorm, since matagal na akong stay dito, taon-taon, meron akong idle lace. So, ayan, ginagawa ko siyang lock sa zipper ko para siya yung protection ko, guys. Tapos, yung aking bracelet, syempre, yung favorite phrases ko sa Bible na Philippians 4 verse 13 na I can do all things through Christ. So, ito yung aking bracelet. Ginawa ko siyang palawet keychain. Sa in front, makikita mo yan yung ID ko sa dorm. Tapos, meron akong notebook. Dito ko nilalagay yung pag may mga cases. Dito ko nililist. Then, yung mga vital signs sa mga patient. Yung mga cases na nahawak ko. Para meron akong lag. Yung daily lag na aking mga nahawakang pasyente. Yan, I have here at thermometer. So, yan. Dito yan sa front. Tapos, ang dala ko lang ballpen, guys, ay isa lang, guys. Kasi mahirap. Naubusan ako ng ballpen, kaya ang binili ko ay Pilot na yung 3 colors, detractable siya. So, kasi pag ikaw ay nurse, ganito talaga ang kailangan mo. May red, may blue, may green. Para kasi, may record kasi na color eh. So, this is what you needed pag ikaw nag-duty. So, tingnan natin sa loob, guys. Sa loob, guys, meron ako dito spare of tissue and yung towel ko na face towel, guys. And just in case pagpawisan. Just in case na pagpawisan ako, meron ako nito, guys. So, ayan. So, yung towel ko, ang pinaka-favorite ko, Pen Shop or Hair Bench Shop kasi maganda siya, guys. Ito yung gamit ko ngayon. Ayun, sa bench. Tapos yung tissue ko sa wait natin na Sanicare yata. Tissue lang pala yung pangalan. So ito yung aking meron ako dito lagayan ng aking just in case na pangailangan pag pinagpapawisan ako. Tapos meron ako dito pouch. Ito yung pouch ko for lab gown kasi pag ipinasa hospital, for example, nasa operating room ka and you want to go out sa hospital, hindi ka pwedeng lumabas na naka-scrub suit ka. So, you need to magdala ka ng lab gown para i-cover. Pwede kang lumabas para ma-cover ka kasi para di ka maka-acquire ng mga microorganism, bacteria and everything na mag-promote pa ng, you know, ng sakit sa loob or nosocomial or anything na infection, bacteria, yeah, na germs and everything. So, dito ako may pouch, sarili akong pouch para dyan. Tapos, may isa pa rin akong pouch para sa scrub suit ko, guys. So, itong pouch ko na to, tinahing kamay ko lang to, guys. Yung sa scrub suit ko. Kasi, sa school kasi, walang pouch yung scrub suit eh. So, bumili ako ng tela, din tinahi ko through kamay manually, guys. So, it's worth it, guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Yan, ito yung scrub suit ko pag sa operating room, pag I think, pag mga ICU, kailangan naka-scrub suit ka. So, ito, guys, yung aking scrub suit. Kailangan may logo pa ng school mo, Perpetual Manila, and at sya mas possible, meron ka dapat dalawa. Yung isa, spare pag halimbawa sa OR at nasikan ka ng something doon, edi kailangan may pampalit ka. So, ayan. Tapos,
yung iyong cup, and yung iyong ang tawag dito mask. So iba yung mask sa emergency and sa ward na pinyo or pag pinugutin pa sa OR, ganito ang mask. So ito yung pouch ko for my scrap suit at kailangan nakasunod talaga double. Ay, nangangalan. So, sa OR kasi, bukod pa sa shoes mo sa labas, kailangan separate ang shoes mo sa loob. So, you need to bring a rubber shoes na made of plastic or anything. So, may required sa OR. Yung binili ko kasi, mura lang. Kasi guys, ang titipid kasi ako. So, nakita ko yung mga klase ko, nakabili sila ng mura 150 pesos. So, for 150 pesos, itong ginamit kong operating shoes. Operating room shoes. Guys, alam nyo ba, itong shoes na to, 3 years kong ginamit to, guys. At hanggang ngayon, mukha pa rin siyang bago kasi sa OR wala siya ginagamit. So, ito siya, guys. 150 pesos yan, guys. Kasi pag nag-duty ka, syempre kailangan may parka kang sheets or meron kang checklist or meron kang emergency na lahat ng nandun summary, normal values. Meron ako dito tinatawag na PDQ, nursing PDQ from movies. So, dito, palagay dito yung mga kailangan ko, yung mga normal values ng laboratory. Kasi hindi mo kayang suluhin yan eh. Hindi naman ikaw, dito, medtech. So, as much as possible, ang alam mo lang dito yung related na madali mong matandaan. Pero pag lahat na hello, di ka doktor. So, nandito lahat yung pagdating sa procedures, vital sign, assessment, how do you assess, and medication, labs, ECG, obstetric, pediatrics, lahat na nandito, and how teaching sa patient. So, napakaganda nito. I recommend this if there is I think this is available in CNE, and I don't know if there is ganitong book sa National Bookstore. So, maganda to guys, pag dala-dala mo sa duty. Tapos, I have also here a clinical nursing pocket guide. So, nandito yung mga specific technical applicable, yung mga pwede mong gawin. Ayan, nandito yung sa assessment din. Ganito siya guys. Ito yung para mong cheats. Meron dito sa suicide, cardiovascular. Maganda to guys. You need to buy this thing habang so guys, yun na. So next is kailangan mo ng clipboard guys. Yung pwede mong ilagay sa pocket ng scrub suit mo or sa pocket ng iyong nursing uniform. Kasi wala pa dito sa Pilipinas noong foldable clipboard na pwede mong i-open siya din A4 size, then pag pinold mo siya, pwede mong ilagay mo sa pocket mo. Since wala akong nakita nun dito, so bumili ako ng maliit na clipboard na pwedeng ilagay ko sa pocket ng aking scrub suit. So, ito ay easy to handle lang. So, meron yung lagayan ng lapis. So, kung gusto mo ilagay mo ballpen. Then, yung notes mo. Kapag may bibigay sa yung prof mo, yung CI mo. So, sulat-sulat ka lang dito. Yan, ganyan. Diba? So, nurse na nurse ang dating. Ayan, guys. This is from Fab Manila. I am a fan of Fab Manila, guys. So, nurse nila doon, guys. And I recommend the boutique, the stationery boutique. So, meron din ako dito, kung halimbawa, hindi ko to dala, guys. Just in case, tinatamad ako at medyo malaki din. Meron ako dito clipboard na
maliit na pwede kong ilagay sa aking pockets sa may left side ko sa scrap suit. So, meron akong clipboard na maliit, mini clipboard. So, just in case, nilalagay ko lang dito post-it. So, ito yung daladala ko minsan. Tapos, meron din ako dito, what do you call this? A pocket note, or what do you call, checklist. Ginagamit ko sa duty. So, pag nakalimutan ko yung ballpen ko, meron akong maliit na ballpen dito, just in case wala akong ballpen. Ayan. Super liit niya, guys. Tapos, hindi mawawala sa akin yung tablet ko, guys, kasi nandito lahat ng mga PDF notes ko. So, ito nandito. Kailangan ko dala-dala to. Iwan ko na yung cellphone ko, guys. Wag lang ito. Pero yung Android ko, pwedeng maiwan. Basta ito, wag lang to. Kasi napaka-worth it itong maliit na cellphone na to. Malobat na lahat. Ito hindi pa lobat. Then, yung aking kit. Guys, yung kit ko. So, itong kit ko, mini bag nito, binili ko to sa SM department store. So, kahit saan, pwede ko siyang dalhin. So, ang nakalagay dito, yung BP apparatus ko. Stethoscope, yung pulse oximeter ko. Siyempre, of course, motivation ko na necklace, na may nakalagay na siyempre, praises sa Bible. Hindi nawawala sa akin na araw-araw may dala akong ganito. Because, ako nag-duty. Tapos, meron ako dito, syempre, na tape measure. Syempre, kailangan mo to. Syempre, may measure mo yung patient mo, like sa abdomen and everything. If there is a problem. And then, stethoscope. So, stethoscope kasi mura lang talaga, guys. Ito yung pinakamurang stethoscope na affordable at very, very worth it. Practical to use. This is Baxtel, guys. Ito yung pangkaraniwang ginagamit ng mga student nurse. Kasi yung mga imported na pang BP apparatus, napakamahal nun, guys. I can't afford those. So, 4,000 to 6,000 yung magagandang BP apparatus ng Tatak Elite Man. So, ito lang ang kayang i-afford ko. And this is cost 1,700 plus peso. Ito lang yung kanyang, ito lang siya. Speak mo manometer. Ito lang yon. Then, separate pa ito, guys. So, I think this is 300 pesos. I think, itong dalawang to, nagkukost to ng 2,000 pesos. Magkasama siya, guys. So, napakamura niya, pero ito na yung pinakamura at practical to use. And then, I have also here a tray just in case. And also, meron ako ditong pouch na ang laman nito ay surgical gloves, clean gloves, and just a spare of that. And meron pang counter and the term, but it is almost at the tip of my tongue. So, yeah, it's a tonic for members hearing test for assessment. So, nandito ba pala? Di ko pa nauwi. Ayan, yun lang. At konting cotton balls and something scratch paper na kailangan ko. Ayan, ito ang nakalagay sa test. So, yun lang, guys. Ito yung aking inside my backpack. So, hope you enjoy watching my vlog, and this is all about what's inside my duty backpack as a student nurse.
So I'm sorry I don't wear makeup today, and yeah, I just want to show you the real me, guys. So this is what's inside my backpack, guys. Hope you enjoy watching me, and please subscribe on my vlog, and sana may mga natutunan ko yung content tips kung paano mag-rearrange ng gamit sa backpack. So minsan kasi ang gulo-gulo ng gamit natin, marami tayong dala, so we need to organize our things para mabilis natin makuha yung ating kailangan sa loob ng backpack natin. So please subscribe on my vlog, guys. This is Miss Isolde is Vlog.